Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His love for us. That He wants us to read His words, to understand His words, and to put His words into our hearts. Nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ for showing us the way to the Father, for introducing us to our Father, and for redeeming us by His blood that was shed on the cross. So marami tayong dapat na ipagpasalamat, no, kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. They are very good to us. We have so many shortcomings, and we are sinners, but despite of it all, they still love us. Kaya ipagpasalamat natin yon. That alone is a big blessing that we should be thankful of. Every time na I read the Word of the Lord, the Bible, He reveals new things, no, to us. Hindi lang sa akin, sa inyo, dahil share ko sa inyo yung naiintindihan ko, pinapaintindi sa akin ni Almighty Father. Before, hindi ko talaga ito maintindihan. Dahil sa awa ni Almighty Father sa atin, pinapaintindi niya. Kahit hindi ako nakapag-aral ng Bible, wala akong alam. But I have my Father, I have Jesus, and the Holy Spirit. And I'm doing this simply because of the love of the Father for us. Hindi to kabayaran o kapalit ng ginawa ni Almighty Father. I'm doing this because He loves us so much, and He wants us to understand His words, to know His words. And that Jesus Christ will be coming very soon. Sooner than we will be expecting. No? At kung hindi man, no, na dating sa lifetime natin, kung after 30 years or 40 years, we don't know, 50 years, 70 years, we don't know the exact time. Only the Father knows the exact time on when He will let Jesus come down from heaven for the second time, no? So, ang daming kung natututunan, and I'm so elated na and thankful to God. God, naintindihan ko to, God, Lord, my Father. Our Father is amazing. He's awesome. Advance yung isip ni Almighty Father. Sobra. Kung ang computer, no, maganda siya isip yung computer. Incomparable yun kay Almighty Father. Walang kwenta ang computer. Iba ang isip ni Almighty Father. Kaya if we are with the Father, we love the Father, nasan tayo? Nasa winning team tayo. Last time, no, we read Isaiah chapter 27. So, binanggit dito yung Leviathan, the twisted serpent. Pero sa Book of Revelation, ang tawag sa kanya dragon. So, parehong serpent, parehong ahas. Yung dragon, may pakpak, lumilipad, mahaba siya. Ito namang Leviathan, meron din tong pakpak at meron din siyang palikpik at ahas din siya. So, kung check nyo ang itsura ng Leviathan,
Sa internet yung description ng mga tao, mas matindi pa rin ang itsura ng Leviathan. Dahil pangit ang Leviathan. Serpent na mahaba. Lumaki, no? Yung ahas. Yung Eva na ahas na nag-udyok sa kanya o nag-persuade sa kanya or nag-trick sa kanya to eat the fruit of the tree of knowledge. Small pa lang yung ahas na yon. Kaya pa niyang sa puno lang siya. Doon lang siya, nasa puno lang siya. Mas malaki pa si Adan at Eva sa kanya. Ngayon, ano nang nangyari dun sa ahas? Naging dragon, naging Leviathan, napakalaki. Bakit lumaki? Hinayaan nating lumaki. It's because of our sins. Dahil sa kasalanan natin, lumaki ang ahas. Nag-mutate siya, nagkaroon siya ng pakpak, nagkaroon siya ng palikpik. Kahit saan ng lugar, pwede siya. Dahil sa tao, sa kasalanan natin. Hinayaan natin mamayani ang serpent dito sa mundo. Kaya lumaki siya. At ano nangyari kay Almighty Father? Kinalimutan natin. Hindi natin ngayon makita si Almighty Father. Dahil sa kasalanan natin yon. Napalayo tayo sa tatay natin. At magpasalamat tayo kay Jesus. Inilapit niya tayo kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father, yung mga magtitiwala sa Kanya, magtitiwala sa Kanyang anak na si Jesus Christ, isi-save niya. Magiging fruitful, abundant. Yung mga kasalanan natin, tatanggalin ni Almighty Father. Tatanggalin na rin niya yung death. At ang mangyari sa mundo ay magiging desolate. Pag naging desolate na, ang maninirahan na lang ay yung mga calf or ang mga tao na followers of the Almighty Father and of Jesus Christ. Dahil itong mundo na to ay sinunog ng mga tao, sinira ng mga tao. Kaya ang gagawin ni Almighty Father sa mga tao na sumira, iba-ibang mga nasyon yun, iba-ibang klaseng mga tao. Hindi ngayon maawa si Almighty Father sa mga tao na sumira ng kanyang mga creations. Hindi niya papaboran, hindi niya kakawaan. Kahit sa ang sulok ng mundo, hahanapin ni Almighty Father. At ano ang mangyayari doon? Yung mga tao na ayaw sumunod kay Almighty Father, sila ay perish in the land of Assyria. Tapos yung mga outcasts in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem. So yung mga followers of Christ, yung mga outcasts, yung mga persecuted because of the name of Jesus Christ and the Almighty Father and the Holy Spirit, sila ngayon ay mananahan kasama ni Almighty Father. Pero yung mga matitigas ang ulo, mga wicked people, itatapon sila sa fiery lake. So that's Isaiah chapter 27. Dito tayo sa Isaiah chapter 28. So binabanggit dito sa chapter 28, si Ephraim. Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, mga lasinggero, manginginom, kaawa-awa, ang mga prideful people na matitigas ang ulo. Yung mga lasinggero, no? Tinatagalog ko lang literal, no? Pero hindi lang to lasinggero sa alak, lasinggero sa power.
lasing sa power, lasing sa money, lasing sa kalayawan, or sa debauchery. Alam niyo yung meaning ng debauchery? Yung debauchery, sama-sama na yun. Sakop na lahat. Sakop niya lahat ng mga kaguluhan, immorality, depravity, no? Drunkenness, drug addiction, lahat ng lahat ng dito sa mundo, mahilig sa pera, mahilig sa chismis, mga manyak, kasama na lewdness, perversion, promiscuity, mahilig sa party, punta sa bar, inuman, lasingan, kasiyahan na walang humpay, na walang sense, enjoyment ng party, revelry, intoxication, halo-halo. Kasama na yun syempre na banggit na yung drugs, alcohol, orgies, men having sex with men, homosexuality. Yung pag may mga party na na malaswa, no? Kasama na rin kasi yung alak. Dahil pag, kunyari, hindi, lasing ako, hindi ko alam, ginagawa mo, lasing ka, alam mo yon, ha? Lasing ka, alam mo yon, ha? Lumalakas lang ang loob mo. Pag nakadroga ka, alam mo yon, lumalakas lang ang loob mo. Lumalabas yung naturalesa ng pagkatao mo. Yun. Kaya kung sabi, wala ako sa tamang pag-iisip ng time na yon, alam mo yun ang nangyayari. Ginagawa mo lang excuse yun ng mga tao. Alam nila yung nangyayari. Lumalabas lang yung kanilang kasamaan ng tao. Okay? Crown of pride to the drunkards of Ephraim. Binanggit si Ephraim, no? Kilala niya si Ephraim, di ba? Ephraim means fruitful, fertile, and productive. Ngayon, si Ephraim, binanggitin natin dati, anak siya ni Joseph. Ang panganay, si Manasseh, at si Ephraim ang bunso. Nung blines ni Jacob, ang anak ni Joseph, ang mas blines niya si Ephraim compared kay Manasseh. But then, ang naka-include sa 12 tribes instead of Ephraim, kasi si Ephraim, para na siyang yung inangkin na anak ni Jacob. Yung inampon, no, na anak, maging anak ni Jacob, parang siya pang 13th. Since si Dan, siya, di ba? Idolatry naman yung kanyang kasalanan, nawala siya sa lineage or nawala yung kanyang tribe sa 12 tribes. Ang pumalit ngayon ay si Ephraim. Ngayon si Ephraim naman, dahil sa kanyang mahilig sa party, si Ephraim, orgy, lahat na, alak, sugal, babae, idolatry, lahat na, no, sinakop na ni Ephraim. Lahat ng bisyo. Ha? Kaya nawala si Ephraim sa 12 tribes. Ang ipinalit si Manasseh. So, alam natin na nabanggit natin na ang may magandang lineage si Manasseh. Meron siyang down the line, no? Down the line ng kanyang dugo, na yung si Gideon. No? Si Gideon, napaka wise ni Gideon because hinihingi siya na maging king, no? Pero umayaw si Gideon. He refused to be king.
So makikita ito sa sa ng version Judges chapter 8 verses 22 up to 29. So nakalagay dito, no, basahin natin Judges chapter 8 verse 22 up to 29. After the battle with the Midianites, the Israelites said, Gideon, you rescued us. Now we want you to be our king. Then after your death, your son and then your grandson will rule. Kasi yun, lahi, magiging lahi kayo ng mga hari. No? Sabi ng mga Israelites kasi nanalo sila. Ni-rescue sila ni Gideon sa mga Midianites. Anong sabi ni Gideon? No. Gideon replied, I won't be your king, and my son won't be a king either. Only the Lord is your ruler. Nakita ninyo, inayawan ni Gideon yung prestige, yung honor to be the king. At ang ginawa niya, only the Lord is your ruler. Acknowledging the Almighty Father. Kaya masaya si Almighty Father kay Gideon. Kaya instead of Ephraim, ang naipalit ay yung lineage ni Manasseh. To honor Gideon, because Gideon acknowledged the Almighty Father. Dinenay ni Gideon yung sarili niya. Na maging king. Kung ikaw ba, gagawin kang king. Sige, ako ang king Di ba ganon ang tao? Selfish. Gusto niya, pag may mga or sa promotion, trabaho, hindi, bakit hindi ako na-promote? Dapat ako na-promote yan, mas magaling ako, gano'n, di ba? Or sa politika, no? Dapat akong manalo dito. Pero si Gideon, hindi. The Lord is your ruler. So, balik tayo dito, no? Sa Isaiah, woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower. Bakit nag-fade yung flower ni Ephraim? Or yung lineage ni Ephraim, or yung mga tao na arrogante at lasing sa power. Kasi mag-wane sila, mag-extinct sila, they will die. Dahil wala sa kanila si Almighty Father, which is at the head of the verdant valleys, to those who are overcome with wine. Lasing. Lasing sa pagpatay sa mga tao. No? Yung power, nakakalasing yun eh. Yung, alam niyo ba yung lasing sa power? Naintindihan niyo ba yun? Pero lasing din siya, no, si Ephraim sa mga connection sa iba-ibang klaseng mga tao. Nakikipag-connect siya, halimbawa sa business. Kahit maggulo ang business, sisiraan niya ngayon yung ibang business para lang maging kung sino yung kaharap niya. Traidor siya. Yon. So, basahin natin ng Hosea chapter 7, 8, 9, and 10. Nandun si Ephraim, yung describe yung ginawa ni Ephraim. So dito tayo, behold, the Lord has a mighty and strong one, like a tempest of hail, and a destroying storm, like a flood of mighty waters overflowing. Who will bring them down to the earth with his hands? Si Almighty Father, napakalakas niya. And yung hand niya, kamay ng Diyos, malakas siya. So sa isang salita lang niya, kaya niyang durugin ang mga tao, kaya niyang magpadala ng bagyo. Salita lang ni Almighty Father yun. Ganoon yung tatay natin, di ba? Masaya tayo dahil yung tatay natin powerful. Hindi tayo matatakot kasi tatay natin siya, dahil mahal natin siya. Hindi niya tayo sasaktan. Ang ayaw lang niya, yung mga taong matitigas ang ulo.
The crown of pride, the drunkards of Ephraim, will be trampled underfoot. Trampled underfoot. Dudurugin. And the glorious beauty is a fading flower which is at the head of the verdant valley. Kahit maganda yung bulaklak na yun na nasa magandang lugar, sisirain yun ni Almighty Father. Dudurugin niya. Like the first fruit before the summer, which an observer sees, he eats it up while it is still in his hand. Anong ibig sabihin nito? Yung first fruit, bago mag-summer, may prutas na. So, excited ka ngayon. Yung observer, nakita niya, ang ganda nito Sa sobrang excitement niya, nasa kamay lang niya, kinain agad niya. Nawala agad. Parang bula, ganon. Ganon ang mangyayari sa mga taong arogante. Mawawala na parang bula. Magdi-disintegrate. Mabilisan lang. Hindi kailangan ng mahabang panahon. Kaya lang may mga wicked people ngayon dahil binibigyan ng time ni Almighty Father because of His love. Kailangan pang may mga tao na mag-matured. Iniintay pa yung mga tao na matitigas ang ulo ngayon na bumalik loob kay Almighty Father. Meron pa rin. Nag-aantay si Almighty Father. Kaya hindi pa dumarating si Jesus Christ. Pero pagdating ni Jesus Christ, lahat wipe out. And that day, the Lord of hosts will be for a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of His people. Remnant. Alam niyo yung word na remnant, no? Katiting lang siya. Konti lang. Remnant. Laging binabanggit. Remnant lang. Kasi, mas madami ang ayaw kay Almighty Father. Ayaw nilang sundin si Almighty Father. So, ano ba yung remnant? Mga trace lang or small amount, no? Residual. Yung alam niyo ba yung, anong tawag ito, yung scrap lang. Ganun lang kaunti. Leftover remnant. No? Kukunti lang yun. Kaya nga, di ba, 1/3 lang. Total population of the world since the world began. 1/3. Tapos, sasalain pa yun, no? Ulit natin, in that day, the Lord of hosts will be for a crown of glory and a diadem of beauty. Si Almighty Father, siya ang ating corona, will be for a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of His people. Para sa atin, ang crown ng glory, si Almighty Father, siya ang diadem of beauty. So, di ba may nagtuturo sa atin, mga tao, na crown of righteousness, crown of, ano ba yung crowning, ano nakalista yun The imperishable crown, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of glory, the crown of life. So, sino ang crown of glory natin? Kasi nabanggit sa yung crown of glory na banggit sa 1 Peter chapter 5 verse 4. Naalala ko na naman yung preacher na Amerikano. Amerikano ba yun? Madali makapunta raw sa langit. Ang mahirap makakuha ay ang crown of glory, crown of righteousness. Hindi. Hindi madali makapunta sa langit. Nagkakamali yung preacher na yun. Gumawa pa yun ng libro. Inimbita pa yun para maging tagapagsalita ng mga milyon na tao. Mali naman ang tinuturo. Ang crown of glory, si Almighty Father, kaya nga nakalagay dito, Yung mga naka-attend nun, alam ko meron sa inyo. In that day, the Lord of hosts will be for a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of His people. Kaya, gaya ng sinabi ko dati, yung crown of glory, yung imperishable crown, yung crown of rejoicing, crown of righteousness, crown of life, ito lahat, si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Bakit pa tayo maghahanap pa ng crown na kulay ginto na ilalagay mo sa ulo mo? Hindi mo kailangan yun.
Dahil wala tayong kwentang tao. Bakit kailangan nun? Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin yung tatay natin, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sila ang ating crown. Naiintindihan na ninyo? O hindi pa rin? May mga Christian dyan na alam nila yung crown, no? Pero may hindi nakakaintindi. May nagtuturo ng gano'n, ha? Nagharap ng material crown. Kasi si King ganyan, may crown siya. Ang crown niya, maganda yung crown niya, iba-ibang korte. Kung i-search nyo sa internet, iba-iba rin design ng crown. hindi nila naiintindihan yung crown na sinasabi, si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yung inheritance natin sila. Sila ang tunay na kayamanan nga eh. Ba't hindi naiintindihan ng tao? For a spirit of justice to him who sits in judgment, and for strength to those who turn back the battle at the gate. So ito for a spirit of justice. Siya ang spirit of justice doon sa mga tao na nakaupo sa judgment, at siya rin ang strength para sa mga tao din. To those who turn back the battle at the gate. So yung judgment, injustice, si Almighty Father, siyang justice natin. Psalm 96 verse 13, let all creation rejoice before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Kaya siya yung mag-judge sa atin, no? Saan pa dito? Matthew chapter 25 verse 31, when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Ginajudge ni Jesus Christ, pinaghihiwalay niya ang sheep sa goat, no? Si Jesus Christ. Alam natin na si Jesus Christ at si Almighty Father, iisa ang hangarin. Kung ano ang gusto ni Almighty Father, gagawin ni Jesus Christ, no? At saka yung strength, and for strength, those who turn back at the battle, who turn back the battle at the gate, siya yung strength natin. Ano yung nakalagay dito sa Bible? Isaiah chapter 40 verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, si Almighty Father ang justice natin, at siya rin ang ating kalakasan. Kaya kung kailangan natin ng justice, di ba sa mundo, kailangan ko ng justice, justisya. Nakukuha ba natin ng tunay na justice dito? Hindi. Makukuha na ng tunay na justice, si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng justice. Pag si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng justice, mas matindi. Tuloy na natin, no? But they also have erred through wine, and through intoxicating drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through intoxicating drink. They are swallowed up by wine. They are out of the way through intoxicating drink. They err in vision. They stumble in judgment. O ano nangyari sa mga priest and prophet? Yung iba hindi priest, no? Ang meron sila ay preacher or pastor. So ano nangyari? Nagkamali sila. They have erred through intoxicating drink. Nalunod din or nalasing din sa kapangyarihan. Yung mga pastor, preacher, prophet, nalasing sa kapangyarihan, nalasing sa pera, nalasing sa kasikatan. Pare-pareho mga tao.
They are swallowed up by wine. Nilunod ng alak, nalunod sa alak. Alak ng ano, alak ng pera. Nalunod sa pera, nalunod sa kayamanan, nalunod sa kasikatan, nalunod sa mundo na to. Imbis na paglingkuran ng maayos si Almighty Father, yung mga preachers, yung mga pastors, mga leaders, mga priests, mga prophet, imbis na paglingkuran, anong ginawa nila? Nalunod sila, nawala sila sa tamang landas. They are out of the way through intoxicating drink. Hinayaan nila na malasing sila. Kaya ngayon mali-mali ang turo nila. Mali-mali ang turo. Ano yung maling katuruan nila? Madami. Ha? Uunahin ba natin yung mga yung mga nagsasabing Christian sila? Dami kasi. Kaya hindi ako makasali sa kahit saan. Pagtitiwalaan ko si Almighty Father. Ang tatay ko, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kasi yung mga prophets, yung mga priests, mga preachers, mga pastors, mga religious leaders, nalunod sa alak, nalunod sa pera, nalunod sa mundo na to. Kaya yung judgment nila at yung turo nila, nagkaloko-loko na din, nagkamali-mali na din. Dahil wala na sila, hindi nila alam, wala na sa kanila si Almighty Father, wala na sa kanila ang Holy Spirit. Wala na sa kanila si Jesus Christ. Ang sinusunod nila yung sarili na lang nila. At kung ang mga tao na to, mga priests, prophets, leaders, preachers and pastors, yung mga nagtatawag ng reverend, kung wala na sa kanila ang Holy Spirit, si Almighty Father, si Jesus Christ, sino ang nasa kanila? They err in vision. Ano ba yung err? Foul, messed up, slip up, blunder, miscalculate, fumble, go astray, misconstrue, misunderstand, made something amiss. Naggulo sila. Kasi pati sila nalunod din. They stumble in judgment. Pati yung pag-judgment nila, wala na silang wise decision making. Dahil selfishness, greediness na ang namamayani, arrogance. O ako ang leader nito. Pinakamalaking church ng buong mundo, ako ang leader. Ako ang pinakamalaking mayaman na leader ng church sa sa Pilipinas. Marami kaming members. Malaki ang pinagawa namin, ang ganda ng building namin. Kaya pinagpapala kami dahil maganda ang building namin. Yung ba? Tandaan natin, hinayaan na ni Almighty Father yung mga tao na malasing sa kanilang maling paniniwala. Hinayaan na ni Almighty Father. Sa kanilang maling turo, hinayaan na ni Almighty Father. Nawala na sila sa tamang doctrine. Nakakalungkot. Nalulungkot ako. Si Isaiah nalulungkot siya. Si Almighty Father nalulungkot siya.
Kaya pinagsasabihan niya yung kanyang mga tauhan, yung kanyang mga priest, yung kanyang mga prophet, yung kanyang mga preachers. Pinagsasabihan ng Almighty Father. Yung mga tao na nagsasabi na dadala nila ang pangalan ni Almighty Father, ni Jesus Christ at ang Holy Spirit. Pinagsasabihan ni Almighty Father. Ang daming mga preachers and pastors. Hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Hindi nila kilala ang Holy Spirit. Hindi nila alam kung paano nag-work ang Holy Spirit. Kaya yung mga members nila hindi rin marunong, hindi rin alam. Naliligaw ang mga tao. Sayang yung kaluluwa ng mga tao. Blind leading the blind. Worthless shepherds. Ano ang tinuturo nila? Yung mga bagay lang na maganda sa paningin or sa pakinggan. Baka mulan tayo ng members, dapat ang mga ituturo natin, yung mga maayos na salita. Huwag natin saktan. Huwag natin saktan yung mga members natin, baka masaktan sila eh. Ganon. Ayaw niya masaktan yung members niya. Paano yung kaluluwa? Mas yun ang masakit. Mapunta yung kaluluwa ng tao sa impyerno. Paano yun? Ano ang gagawin ninyo? Oo, ang dami nga ninyong tithes. Laki nga ng building ninyo eh. Ang dami nga ninyo nakukuhang pera. Donation. Ginagamit nyo kay Almighty Father sa gawain niya. Pero yung turo ninyo, ano mangyayari sa mga taong nagbibigay na yun ng kanilang mga offering? Paano na yung kaluluwa nila? Akala ninyo, masisave sila dahil sila yung bibigay ng offering. Hindi sila masisave. Madaling magbigay ng pera. Paano ang hindi madali? Denying ourselves. Yun ang mahirap. Yung i-deny mo yung sarili mo. Tinuro niya ba yun sa mga tao nyo, sa mga members niyo na i-deny nila ang kanilang mga sarili? Tinuro niyo ba sa kanila na wag silang uminom ng alak? Tinuro niyo ba sa kanila na wag silang magdroga? Tinuro niyo ba sa kanila yung wag maging chismis? Tinuro niyo ba sa kanila yung wag maging greedy? Tinuro niyo ba sa kanila yung tungkol sa adultery, fornication? Tinuro niyo ba sa kanila yung homosexuality na ayaw ni Almighty Father? Tinuro niyo ba sa kanila na ang tunay na blessings ay ang inheritance kay Almighty Father at hindi ang mga bagay dito sa mundo na to? Ha? Alam ko ang tinuturo ninyo, yung tungkol sa tithes, nasasabi yung siksik-liglig at umaapa, magkakaroon kayo ng maraming pera dito sa mundo. Yun ang sinasabi niya para makakuha kayo ng maraming tithes. Ang sinasabing siksik-liglig at umaapa, hindi yon. Kasi ang binasa lang ninyo, isang verse lang. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa-tao mo, babalik sa'yo. Siksik-liglig at umaapa, yun. Yun ang nakasulat dun eh. Babasahin nyo kasi yung buong context ng chapter, hindi lang isang verse. Iintindihin natin. At Levites ba? Ulitin ko, Levites ba kayo? For all tables are full of vomit and filth. Lahat ng table, lahat ng mesa, punong-puno na suka at dumi. Sabi dito ni Almighty Father, no place is clean. Inside and out. Heart, mind, body, and spirit, madumi.
pag ang focus natin, tayo na mga followers of Christ, ang focus natin dito sa mundo na to, ang mundo na to ay madumi, di ba? Pag ang focus natin ay ang mundo na to, madumi tayo. So, saan tayo magpo-focus ngayon? Kay Almighty Father. Yun ang ituturo ninyo, si Almighty Father. Yung inheritance natin. Yun ang ituturo ninyo. Yung eternal life with the Almighty Father, everlasting gloriousness of Jesus Christ. Yung makasama sila, hindi yung kayamanan dito sa mundo na to. Kasi ang tinuturo niya yung kayamanan sa mundo na to eh. Hindi tayo pababayaan ni Almighty Father. Kaya ngayon, yung mga Christian ngayon, ay yayaman daw ako. So, naka-base ngayon ang utak nila dito sa mundo na to. And at the same time, greediness, selfishness pa din. Hindi, kailangan, yayaman daw ako eh. So, kailangan natin magkaroon ng plano para yayaman ako. Sira pa rin ang buhay ng tao. Basahin natin ito. Whom will He teach knowledge? And whom will He make to understand the message? Those who just weaned from milk? Those just drawn from the breasts? Lahat madumi. Okay? Heart, mind, body, and spirit madumi. Ngayon, sino ang tuturuan ng knowledge or kaalaman? Sino ang pwedeng turuan? Sino ang kanyang ipapaintindi ang message? Kanino niya ipapaintindi ang message ni God? Doon ba sa mga immatured people na walang alam? Kasi those just weaned from milk, excuse me, those just drawn from the breasts. So ito ay immaturity. Okay? Yung mga taong immature, hindi nila maintindihan kasi kanino ititulo yung kaalaman? Sino ang pagpapaliwanagan nila ng message? Doon sa mga taong immature, sa mga taong walang alam? So, ang sasabihan dito yung preachers, priests, preachers, priests, prophets, pastors. Ano pa bang tawag ninyo sa mga leader ninyo? Yun ang pinagsasabihan ni Almighty Father. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Ano yun? For precept must be upon precept. A little knowledge of the law and decrees of the Lord God, but don't fully understand the whole context. Konti lang. Ang galing ni Almighty Father, no? Alam niya, precept upon precept. Here a little, there a little, paunti-unti. Hindi mo ibigay lahat. Bakit paunti-unti mo pang in-explain? Bakit hindi mo ibigay lahat? Na ito ang gusto ni Almighty Father. Hindi yung paunti-unti na ito, kukuha tayo isang verse dito, tapos pagsamahin natin, nakabuo na tayo, buuin nyo yung pagtuturo para maintindihan ng mga tao. For with stammering lips and another tongue, he will speak to these people, to whom he said, this is the rest with which you may cause the weary to rest, and this is the refreshing. Yet they would not hear. For with stammering lips. Alam mo yung stammering lips? Nagpa-falter, parang ako, nagbubulol, no? For stammering lips and another tongue. Ano yung another tongue na sinasabi ito? Different language.
He will speak to his people, to whom he said, this is the rest with which you may cause the weary to rest. Ito, dito kayo makakapagpahinga. No? He will speak to his people. Kakausapin niya yung kanyang mga tao. The Almighty Father. Sasabihin niya, this is the rest with which you may cause the weary to rest. Ito ang makakapagbigay ng kapahingahan doon sa mga taong napapagod na pwede silang mamahinga. Kanina tayo makakakuha ng kapahingahan? Kay Almighty Father. Ha? And this is the refreshing, yet they would not hear. Pero hindi nila maiintindihan. Ito ang nagbibigay sa atin ng refreshing. Dito tayo makakakuha ng abundance. Dito tayo ma-refresh kay Almighty Father. Kay Jesus Christ at ang Holy Spirit. Ma-refresh yung soul natin, mapapahinga tayo. Yet, they would not hear. Hindi maiintindihan ng mga tao. Bakit? Bakit hindi maintindihan ng mga tao? For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Ano pa uli? Bakit nga hindi maintindihan ng tao? But the word of the Lord was to them, precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Hindi nila maintindihan. Naiintindihan niyo ba yung purpose? Kung bakit tayo dito sa mundo na to? Naiintindihan ba ninyo? Ang daming itinuturo sa atin ni Almighty Father. Pero bakit here a little, there a little, konti-konti lang naiintindihan ng tao? Bakit? Anong binanggit ni Almighty Father? Balik tayo ha. But they also have erred through wine and through intoxicating drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through intoxicating drink. The preachers, pati sila. Kaya yung mga tao ngayon, hindi maintindihan ang salita ng Diyos. Kasi little here, a little there, a little, precept upon precept, line after line after line upon line. Hindi maintindihan ng tao because of the preachers. Because of the prophets. Na lasing sa mundo na to. Lasing sa kayamanan. Lasing sa bisyo. Hindi maintindihan ng tao na ang kapahingahan, tunay na kapahingahan si Almighty Father. Ang tunay na blessing si Almighty Father. Ang tunay na inheritance si Almighty Father. Hindi maintindihan ng tao. Bakit? Yung mga preachers, yung mga leaders, yung mga pastors nyo, ang akala ninyo ang tunay na ang kayamanan makukuha dito sa mundo na to. Hindi maintindihan ng tao. Parang alien sa kanila. Ang may problema yung mga preacher, yung mga tagaturo, yung mga teachers. Small portion lang naiintindihan nila. Ano ba yung mga, ulitin ko, ano ba yung mga tinuturo ninyo na mali ang concept, na precept upon precept, konti lang na tithing. Ha? Mali yun. I-trace nyo, bakit nagkaroon ng tithes? Law. Ha? Pero patuloy nyo pa rin ginagawa, di ba? Bakit? Ba't nyo patuloy? Hindi, nakasanayan na natin to. Ito na, panindigan na natin to. Ayaw nyong ibahin, ayaw nyong tanggalin. Paninindigan ninyo ang kasalanan ninyo. Anong sabi ni Jesus tungkol sa tithes? May isang mayamang lalaki, nagbigay ng tithes. Proud siya. Ang dami, ang laki na binigyan tithes. Pero may isang babae, konti lang ang pera niya. Binigay niya yon. In-offer niya yung kay Almighty Father. Mahirap siya. Ano ang sabi ni Jesus Christ?
Mas maraming naibigay yung babae na konti ang binigay kaysa sa lalaki na nagbigay ng tithes niya. Napaka-ipokrito ng mga tao. Ipokrito ng mga preachers. Ipokrito kayo. Sinungaling kayo. Ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ para makakuha ng pera. Sinungaling kayo. Ipinaglandakan pa no? Naalala ko gusto ko sana yung preacher na yun. Ipinaglandakan pa niya. Uy, ang laki ng ibinigay. May nagbigay ng tithes. Ang laki ng kanyang ibinigay. Milyon. Ipinaglandakan pa ng preacher na yun. Gusto ko sana siya Kaso nang ginawa niya yun, nawalan ako ng gana. Hindi sa kung gaano kalaki ang ibinigay mo na pera. Ang importante, ibigay natin yung pagkatao natin, denying ourselves. Ito ang importante, hindi maintindihan ng tao. Hindi nyo rin maintindihan na kayo mga preachers kayo. Dahil nakafocus na kayo sa pera. Dahil takot kayo mawalan. Wala kayo pa rin ang palataya kay Jesus, kay Almighty Father. Lahat kayo na nanghihingi ng tithes. Mga sinungaling kayo. Sino ang tatay nyo kung sinungaling kayo? Hindi si Almighty Father ang tatay nyo. Demonyo ang tatay ninyo dahil sinungaling kayo. Si Almighty Father malinis siya. Hindi siya nanghihingi ng tithes para sa mga tao. Si Jesus Christ hindi siya nanghihingi. Ang sinasabi ni Jesus Christ, deny yourselves, take up your cross and follow me. Yun ang sinabi ni Jesus. Buong pagkatao natin, buong kaluluwa natin, ibigay natin. Yun ang turo ni Jesus. Hindi pera. Kaya ka lang makakapagbigay ng offering. It's the result of your faith. Result of you having the Holy Spirit in you. Anong fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kaya ka makakapagbigay dahil you have the fruits of the Holy Spirit in you. Kaya ka makakapagtulong sa kapwa-tao mo. Yung purpose ng buhay, alam niyo? Ha? Ano yung purpose ng buhay natin? Ba't tayo nandito? Nasa testing site tayo. We have to be refined in silver tested by gold. Magpakumbaba tayo sa tatay natin, hindi puro pagyayabang. Pagpapakumbaba ang gusto ni Almighty Father. Ngayon, kung pinaninindigan ninyo yung mga mali ninyong katuruan, hindi pagpapakumbaba yun. Ha? Kung aaminin ninyo, nagkamali ako ng turo, mali tayo, pagpapakumbaba yun, mapapatawad ka ni Almighty Father. Maraming mga kaluluwa ang masasave. Pero kung panindigan mo yung mali mong turo, mga kaluluwa ng mga tao, yun sayang. Pati na rin ang kaluluwa mo. Isa ka. So, mapupunta sa impyerno. Dahil sa kasinungalingan mo, dahil sa pride mo. Ano pa yung hindi matanggap ng tao? Allowing trials to happen. Sabi, ay, ba't nangyari sa kanya yan? Hindi gusto ni Almighty Father mangyari sa hindi talaga gusto sa atin mangyari ni Almighty Father. Pero ina-allow ni Almighty Father yun. He purposed it. Binasa natin, di ba? He purposed everything to happen. It's for a reason. It's for the glory of the name of Jesus Christ and the Almighty Father. To uplift the name of our Savior
And our Father, He purposed it. Yung mga painful things na nangyari sa atin, events, we deserve it. Because we are sinners. And God purposed it to happen. For us to succumb to His wishes, to be humble. Para maging mapagpakumbaba tayo. Ano pa? Yung tungkol sa kaluluwa. No? Nasaan galing ang kaluluwa? Hindi nyo alam, ano? Nakita na natin, di ba? Saan galing ang kaluluwa kay Almighty Father? Sabay-sabay tayong ginawa. Hindi nyo alam? Ba't hindi nyo alam? Hindi nyo tinuturo. Ito ang hindi tinuturo sa atin eh. Nung malit ako, hindi tinuturo eh. Kasi hindi nyo alam, no? Nakalagay sa Bible lahat. Bakit hindi nyo alam? Walang itinatago si Almighty Father sa atin. Pero ba't hindi nyo alam? Yung pagkamatay ni Jesus Christ and when He resurrected after 3 days, saan nagpunta si Jesus? Hindi nyo rin alam? Ha? Ba't hindi nyo alam? Nasa Bible din, di ba? Nasa heart of the earth. Doon nagpunta si Jesus Christ when He was crucified and then after 3 days He resurrected. Yung siya, nawala siya, di ba? Nasa heart of the earth siya. Asan ang heart of the earth? Mali na naman yung turo sa amin dati. Ha? Nagpunta ro sa ilalim ng ng lupa. Kasi yun daw ang heart of the earth. Hindi yun ang heart of the earth. Yung puso. Asan ang puso ng mundo? Nung create tayo ni Almighty Father, dahil sin sa pagmamahal, saan niya tayo inilagay? Saan inilagay si Adan at si Eva? Sa Garden of Eden, di ba? Yun ang heart of the earth. Doon nagsimula ang lahat sa heart of the earth. Doon nagpahinga si Jesus. Ba't hindi nyo alam? Sabihin nyo, hindi, nagkaroon na ng great flood. Sa tingin niyo hindi kaya protektahan ng Almighty Father yon. Dahil malinis yun eh. Ano nga yun, di ba, may angels nga nakabantay doon na wala makakapasok doon sa Garden of Eden. So protected yun ni Almighty Father. Yun ang heart of the earth. Doon nagsimula ang lahat. Yung puso, sa puso, yung buhay, doon nagsimula, di ba? Heart, blood, nagpapump. Yung life, doon nag-start. Yung life ng mga tao, sa Eden, sa Garden of Eden. Doon nandun si Jesus Christ nung nawala siya ng 3 days. Nagpahinga siya doon. Hindi niya naisip. Nasa Bible lahat Yung grand master plan ni Almighty Father, hindi niyo alam din? Ha? Kayo mga preachers, teachers, priests, and prophets? Ang grand master plan, dalhin tayong lahat sa kaharian ni Almighty Father, yung soul natin. Dahil itong buhay, itong mundo na to, temporary lang to. Hindi nyo alam yon.
Yun ang grand master plan, makasama si Jesus Christ. Kaya hindi tayo dito mag-iipon ng kayamanan. Dahil ang kayamanan natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Hindi nyo naiintindihan yun? Balikan natin tong Isaiah. But the word of the Lord was to them, precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and caught. Nang sa ganon, sila ay bumalik ulit sa kanilang mga dating gawin, masira at matrap na naman at mahuli na naman ng kaaway. Galit si Almighty Father. Therefore, hear the word of the Lord. You scornful men. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Hindi lang pakinggan, intindihin. Hear. Hindi lang papakinggan, no? Or babasahin. Intindihin mabuti. You scornful men. Ano ba yung scornful? Mga mayayabang, pompous, proud, conceited, egoistic. Who rule these people who are in Jerusalem. Kayo na nangunguna o nag-leader ng mga tao in Jerusalem. Because you have said, we have made a covenant with death, and with Sheol we are in agreement. With the overflowing scourge passes through, it will not come to us. For we have made lies our refuge, and under falsehood we have hidden ourselves. Yung mga priests, prophets, teachers, preachers, yung mga sheep, they fell backward nabalik na naman sa kanilang mga kasalanan. Yung dati nilang gawin, yun pa rin, pero ma-attend sila sa inyo. Sabi nila, tinanggap nila si Jesus, pero yung dati nilang gawin, nananaloko, nagsisinungaling, yun pa rin. Yung focus ng mind sa mundo pa rin, yun pa rin. Kaya, anong gawin? Therefore, hear the word of the Lord and understand it. Hear it and understand. Ibig sabihin nito, kayo na mga conceited, arrogant people na namumuno ng Jerusalem, city of peace. Because you have said, kasi sinabi ninyo, we have made a covenant with death. Meron kaming pact, with death, no? Alam yung pact, P-A-C-T. And with Sheol or Hades, we are in agreement. When the overflowing scourge passes through, it will not come to us. Hindi kami madadamay pag dumanak ang dugo, pag dumaan ang parusa. Hindi kami madadamay kasi meron kaming covenant sa kamatayan at sa impyerno. Ito yung literal, no, ang pagkakasabi dito. When the overflowing scourge passes through, it will not come. Hindi tayo maapektuhan. Pag dumating ang judgment day, hindi tayo maapektuhan. No? Kasi may covenant tayo sa kamatayan, sa Hades, nakalagay dito. No? It will not come to us, for we have made lies our refuge. Dahil ginawa natin yung kasinungalingan na ating shelter. May shelter tayo na kasinungalingan na turo. Yun. And others falsehood, we have hidden ourselves. Akala ng mga tao they have eternal life. Pero dahil mali ang kanilang turo, ano ngayon na mangyayari? Mali ang turo ng mga priests, preachers, pastors, elders, deacons.
Ang mga prophets, mali ang turo. Akala nila akala nila makakaligtas sila sa kamatayan. Hindi nila alam mali yung kanilang turo. Dahil ginawang kasinungalingan, yung kasinungalingan ginawa nilang shelter. Ngayon yung mga tao naman at peace naman sa turo ng mga preachers, tsaka ng mga prophets, tsaka ng mga pastors. Akala nila yun ang tama eh. Akala nila hindi sila maapektuhan. Therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious stone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. I lay in Zion a stone for a foundation. Sino to? Si Jesus Christ. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Si Jesus Christ. Siyang sure foundation. Tried and tested si Jesus Christ. Magandang pundasyon, perfect foundation, perfect cornerstone, precious cornerstone. Si Jesus Christ, bakit siya ang perfect cornerstone? Sure foundation, magandang pundasyon, a tried stone. Dahil napagbawagian niya ang mundo na to nang hindi siya nagkaroon ng kasalanan kahit isa. Dumaan siya sa mundo na to 33 years. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan kahit isa. Napanatili niyang malinis ang sarili niya. Never siyang na-corrupt ng mundo na to. Never siyang entice ng mga material things, ng mga earthly possessions. Hindi siya na-entice. Kahit powerful siya, kaya niyang gawin ang lahat. Hindi ginawa ni Jesus Christ. Nagpakumbaba si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang judge ng mundo na to. Kaya kung sino man ang maniniwala sa kay Jesus Christ, hindi siya mabilis magdesisyon, or yung desisyon niya, pag kung sino maniniwala kay Jesus Christ, meron siyang wise decision making. Whoever believes will not act hastily. Yung not act hastily, wise decision making to. Kasi pag mabilis ka umaksyon, hindi ka nag-iisip, no? Ito, not act hastily, meaning yung decision mo, nag-iisip kang mabuti, wise yun, full of wisdom yun. Pag magtiwala kay Jesus Christ, lahat ng mga sinabi ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, may mga religion dyan, hindi maniwala kay Jesus Christ na Diyos. Saan ngayon mapupunta ang kaluluwa ninyo? Diretsahan na tayo. Saan mapupunta ang kaluluwa ninyo kung hindi kayo naniniwala na si Jesus Christ ang Diyos? Dahil nakakapagpatawad si Jesus Christ eh. Meron siyang power to forgive people. Pinakita niya yun Di ba sabi niya, ano ang mas mabilis? Get up and walk, or your sins are forgiven?
Di ba sinabi ni Jesus Christ yun? Pero para malaman ng mga tao that the Son of Man also has the power to forgive sins. Sinabi niya yun. It's a proof that Jesus Christ is also God like the Almighty Father. Walang prophet na pwede magpatawad ng kasalanan. Walang apostle na pwede magpatawad ng kasalanan. Si Jesus Christ and the Almighty Father. Sila lang. Also, I will make justice the measuring cup. Ano yung justice? Yun ang measuring line. Na mga taong masisave. Merong guidelines si Jesus Christ na tine-check for us to be saved. Merong measuring line. Justice and righteousness. I will make justice the measuring line. And righteousness, the plummet. Ano yung righteousness? Yung correctness, yung integrity mo, yung honesty mo, yung uprightness mo. Yun ang plummet. Ano yung plummet? Weighing scale. Yun na nagde-determine ng value. Valuable ba tong tao na to? Itong anak ko na to, valuable ba siya? Correct ba yung kanyang mga ginawa? May integrity ba tong tao na to? Yung kaluluwa niya. Wala ba siyang pinapanigan? Neutral ba siya? Equal siya sa pakikitungo sa mga tao? Hindi ba siya ng abuso? Hindi ba siya arrogante? May measuring line. Yun ang measuring line. At ang plummet, justice and righteousness. Yun ang justice, measuring line. Yung righteousness, yun ang plummet. The hail will sweep away the refuge of lies. Ano yung hail? Yung hail, white, ano siya, no? White, snow, pellets, no? Mas mabigat yun sa snow. Parang pellets siya na tumutunog sa bubong pag tumatama sa bubong. White yun. The pellets. The hail will sweep away the refuge of lies. Tatanggalin ng hail ang naniniwala sa kasinungalingan or yung pumapanig sa kasinungalingan. Tatanggalin ng hail. Yung hail kulay white siya, no? Inuulit-ulit ko, hail. Galing kay Almighty Father. It's symbolic to, figures of speech, no? Sweep away the refuge of lies. Lilinisin ang kasinungalingan, tatanggalin. Pati na rin yung mga naniniwala sa kasinungalingan, tatanggalin. And the waters will overflow the hiding place. Lilinisin ang bawat kasulok-sulukan ng mundo. I-cleansed to eradicate corruption. Alam niyo yung corruption, di ba? It's not only politics yun, yung corruption. Ibig sabihin yung corrupted na, sira na, meron ng foreign material na hindi dapat nandun, dapat mawala yun. Kadumihan, no? Lilinisin. Dahil justice ang magiging measuring line at righteousness ang plummet o yung magiging weighing scale. Dun nakabase sa justice and righteousness. Your covenant with death will be annulled, and your agreement with Sheol will not stand. When the overflowing scourge passes through, then you will be trampled down by it. Yung pakikipagkasundo mo sa kamatayan, tatanggalin yon. Pati yung agreement mo
sa impyerno, hindi yun makakaligtas. Dahil pag dumating na yung judgment day, matutupok ka. Mga taong naniniwala sa kasinungalingan. Yung mga tao na nagturo ng mali. Nagturo ng kalokohan, nagturo ng kasinungalingan. Yung mga tao na lasing sa pera, lasing sa mundo na to, na nagturo sa mga tao na maging katulad nila. Silang lahat ay matutupok sa judgment day. Akala mo hindi ka maapektuhan ng kamatayan. Akala mo hindi ka mapupunta ng impyerno. Mapupunta ka ng impyerno, mamamatay ka dahil mali ang itinuro mo. Ang itinuro mo, yung tungkol sa mundo na to, pag namahalin ang mundo na to, yun ang itinuro mo. Itinuro mo yung tungkol sa pagpapayaman sa mundo na to. Hindi mo itinuro na ang tunay na kayamanan si Jesus Christ at si Almighty Father. As often as it goes out, it will take you. Dadalhin ka. For morning by morning, it will pass over. Sa umaga, darating yon. And by day and by night, it will be a terror just to understand the report. Ano ibig sabihin nito? Tuwing umaga, dadaan sa'yo. Umaga at gabi, kakatakutan mo. Yung marinig mo lang, kakatakutan mo. Ano yung mga yon? Calamities, famine, death by sickness or by the beast or the war. Kakatakutan mo. For the bed is too short to stretch out on, and the covering so narrow that one can wrap himself in it. The bed is too short to stretch out on. Walang kapahingahan. The covering so narrow that one cannot wrap himself in it. Walang mapagtataguan. Walang kapahingahan, walang mapagtataguan. Dahil sa kasinungalingan, maling turo ng mga tao, ng mga preachers na nalasing sa power, lasing sa pera. Lasing sa kasikatan. Focus lang sa mundo na to. For the Lord will rise up as at Mount Perazim. Ano yung Mount Perazim? Yung Mount Perazim, dito nanalo si David sa battle against si Goliath ba yun? Sa 2 Samuel chapter 5. Verse 20. So David went to Baal-perazim, and David defeated them there. And he said, "The Lord has broken through my enemies before me, like a breakthrough of water." Therefore he called the name of that place Baal-perazim, and they left their images there. And David and his men carried them away. Philistines ang kalaban, defeated.
For the Lord will rise up as at Mount Perazim. Kamay ni Almighty Father. Kaya nanalo si David sa Mount Perazim. Si Almighty Father nakikipaglaban sa kanyang mga anak. He will be angry as in the valley of Gibeon. Ano yung valley of Gibeon? Galit si Almighty Father gaya ng galit niya sa valley of Gibeon. Sa Joshua chapter 10, therefore the 5 kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon gathered together and went up. They and all their armies encamped before Gibeon and made war against it. And the men of Gibeon sent to Joshua at the camp at Gilgal, saying, do not forsake your servants. Come up to us quickly, save us and help us, for all the kings of the Amorites who dwell in the mountains have gathered together against us. It is a verse 8. And the Lord said to Joshua, do not fear them, for I have delivered them into your hand. Not a man of them shall stand before you. Therefore Joshua came upon them suddenly, having marched all night from Gilgal. So the Lord routed them before Israel, killed them with a great slaughter at Gibeon, chased them along the road that goes to Beth Horon, and struck them down as far as Hezekah and Makkedah. At dito rin, no? Dito rin nangyari yung the sun stood still. Sa verse 12. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, sun, stand still over Gibeon, the moon in the valley of Ajalon. So the sun stood still and the moon stopped, till the people had revenged upon their enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and did not hasten to go down for about a whole day. And there has been no day like that before it or after it, that the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Si Almighty Father ang nakikipaglaban para sa kanyang mga anak. Kamay ni Almighty Father. Kaya tayo nananalo. Kaya tayo masasave dahil sa kamay ni Almighty Father, not because of our own works. Kaya ako nakakapagbasa sa inyo ng Bible. It's not me. It's because of the Lord. I'm not knowledgeable of His words. Kaya lahat, we have to acknowledge our Father. Our focus should be on our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Kasi pag nagalit si Almighty Father, wala tayong matatakbuhan. Wala tayong kapahingahan. For the Lord will rise up as at Mount Perazim. He will be angry as in the valley of Gibeon. Nakakatakot magalit si Almighty Father. That He may do His work, His awesome work, and bring to pass His act, His unusual act. Bakit unusual act ni Almighty Father? Kasi yung pagiging galit, unusual sa Kanya yon. Hindi siya laging galit. Nagagalit lang siya pagka yung mga anak niya matitigas ang ulo. Yun yung kanyang unusual act, foreign act. Si Almighty Father makikipaglaban sa atin. Siya ang magbibigay ng blessing sa atin. We don't have to do anything. At if we have plans, we must ask God's guidance, or ask His opinion, or your acknowledge the Almighty Father. Laging hingin, Lord, tama ba ang gagawin ko? Ganon. Gusto ni Almighty Father yon, na lagi siyang kinakausap. Dahil on our own, wala tayong magagawa. Lord, tama ba to na pupunta ako sa ganitong lugar? Lord, tama ba yung decision ko na magtayo ng negosyo? Lord, tama ba yung decision ko
na ganito ang bibilihin ko ng mga bagay. Gusto ni Almighty Father yon. Hindi siya nagsasawa, si Almighty Father. May mga tao nagsasawa na kausap tayo. Pero si Almighty Father, never siya magsasawa. Hinihintay niya tayo lagi. Now therefore, do not be mockers. Ano yung mockers? Disrespectful, unbelieving. Lest your bonds be made strong. For I heard the Lord God of hosts, a destruction determined even upon the whole earth. Kahit buong mundo, kaya niyang sirain. He can completely destroy the whole world. Kaya wag tayo maging mockers or unbelievers. Or scoffers, scorners. Saying that it's ridiculous. Wag ganon kasi lest your bonds be made strong. Kasi pag ganon ang ginawa natin, yung shackles, no? Pag naging mockers tayo, or hindi unbelieving tayo, yung shackles na nakalagay, mas lalong deeply embedded in your being. Mas lalo kang malulugmok sa kasalanan. Mas lalo kang ma-chain sa kasalanan. So what do we have? What must we do? What should we do? Giving all to God. Ourselves. For I have heard from the Lord God of hosts, a destruction determined even upon the whole earth. Buong mundo. Kaya ni Almighty Father sirain. Completely annihilate the world. Give ear and hear my voice. Listen, hear my speech. Nananawagan. See, Isaiah, no? Makinig kayo sa akin. Ibigay niyo yung tenga niyo sa akin. Makinig kayo. Understand it. Ilagay sa puso ninyo. Hear my voice. Listen and hear my speech. Does the plowman keep plowing all day to sow? Does he keep turning his soil and breaking the clods? Ang nagtatanim ba, ano bang ginagawa? Lagi ba siyang naghuhukay? Ha? Lagi bang naghuhukay yung yung farmer, or lagi ba siyang nagtatanim lang? Lagi lang ba siya nagtatanim? Lagi lang ba siya naghuhukay? Hindi, di ba? Dumarating din yung time na nag-harvest. Di ba may beginning? Darating din ang time na may end. When he has leveled its surface, does he not sow the black cumin and scatter the cumin? Dalawang klase ito, no? When he has leveled its surface, yung land, ano ang ginagawa niya? Di ba nagtatanim siya ng black cumin? At yung cumin naman, in-scatter niya, kasi dalawang klase ito, isang black cumin at saka isang cumin. Magkaiba sila. Although, same name, but different texture and appearance, no? Black cumin and cumin. Sinusow yung black cumin, in-scatter yung cumin. Plant the wheat in rows, the barley in the appointed place, and the spelt in its place. Binanggit, iba-ibang klaseng mga pananim. Sow the black cumin, scatter the cumin, plant the wheat in rows, the barley in the appointed place, the spelt in its place. So ilang klaseng halaman to or buto? 1,
2, 3, 4, 5. 5 sila na iba-ibang klase, pero iba-ibang way din kung paano sila itanim, no? Anong ibig sabihin nito? Ang mga tao, iba-iba. Iba-iba ang pagdi-deal ni Almighty Father sa mga tao. Pero, same intensity. Iba-iba ang napagdadaanan natin. Trials, tribulations, and temptations. And, tests. Iba-iba. Pero, same ang procedure, itinatanim, pero iba-ibang klase. Kaya tayo, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay, pero same intensity. Baka sabihin nyo, bakit siya ganun lang ang trial sa kanya? Napakadali naman yun. Sa'yo, madali yon, no? Pero sa isang tao na yun, mahirap na yon. Or example, yung baby, namatay na yung baby, kawawa naman yung soul ng baby, may soul na ang baby, ha? Kawawa naman yung soul ng baby. Yun ang way ni Almighty Father para sa soul na yon. Iba ang way niya doon. Ngayon, meron namang way na ang tanda na niya, buhay pa siya, gano'n. Ibang way din yon, no? Pero same intensity pa din yon. Si Almighty Father ang nagde-determine. Naiintindihan ba ninyo? Kaya walang inggitan. Ay, ba't siya ganun siya? Walang inggitan, ha? Ayaw ni Almighty Father na nag-iinggit. Kaya nga binanggit dito ni Isaiah, guided siya by the Holy Spirit and by the Almighty Father, kung ano ang isusulat niya. Iba-iba ang tao. Iba-iba ang disorder. Iba-iba ang ugali. No? Pero, same lang din na tinuturuan tayo on how to follow God, to know our Savior. Iisa lang. Pero iba-iba ang way. Naiintindihan niyo? For He instructs him in right judgment. Iba-iba ang way, pero in-instruct in right judgment. His God teaches him. Okay? Naintindihan na ninyo? Natuturuan tayo ni Almighty Father, iba-iba ang way ng pagturo sa atin. Dahil iba-iba klase tayong tao. For the black cumin is not threshed with a threshing sledge, nor is a cartwheel rolled over the cumin, but the black cumin is beaten out with a stick, and the cumin with a rod. Bread flour must be ground, therefore he does not thresh it forever, break it with his cartwheel, or crush it with his horsemen. So, nakita ninyo, iba-iba. Kaya nga dito, pag nagte-thresh siya ng black cumin, iba sa pag-harvest ng cumin. Iba naman ang way to harvest the bread flour. Iba-iba ang pag-thresh. No? Naintindihan ninyo? Iba-iba ang way ni Almighty Father. But, lahat ng yon, it's a way for us to learn the ways of the Lord. Because He is teaching us. Naintindihan ninyo? This also comes from the Lord of hosts, who is wonderful in counsel and excellent in guidance. Lahat ng to, galing kay Almighty Father, na wonderful, amazing in counsel and excellent in guidance. Ginaguide tayo ni Almighty Father. Siya ang nagka-counsel sa atin. Personally, si Almighty Father. Napakasipang ng tatay natin, hindi nila tumigil sa pagtatrabaho para sa atin. Siya nagbibigay ng advice sa atin, kaya
lagi, Almighty Father, tama ba to? Almighty Father, nagagalit ako. Paano bang gagawin ko, Almighty Father? Minsan example, pag nagpupunta ba kayo ng mall or pag nag-grocery kayo, kasi wala akong mautusan, kaya ako na lang mag-isa, no? Nagagawa ng sarili ko. Pupunta ng mall, kung may bibilin ako, gano'n. Ay, ang dami ko nakikita. Lalakad ako, ang dami ko nakikita. Pero sa isip ko, may bibilin na ako. Doon nakafocus ang isip ko. Tapos mamaya, uy, ang ganda nun, pupunta ako ngayon doon. Tapos papaalala sa, hindi ka dyan pupunta, diretso ka lang, hindi dyan. Tapos may makikita na naman, uy, ang ganda nito, lalapit na naman ako doon. Pupunta ako doon, ano to, okay ta. Hindi yan ang priority, hindi yan, balik. Doon ang punta. Si Almighty Father nag-guide sa atin kung anong tama ang dapat nating gawin. Siya ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Tayo hindi natin alam ang mabuti para sa atin eh. Yung utak natin kalat, gano'n. Magulo ang utak natin. Ako, utak ko magulo, kalat ang utak ko. Kailangan ko si Almighty Father sa buhay ko. Kailangan ko si Jesus sa buhay ko. Kailangan ko ang Holy Spirit sa buhay ko. Pag wala sila, kalat ako. Magulo ako. Kaya nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako ng kanyang ways. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. Dahil sa kanyang dugo, naging magandang paningin sa akin ni Almighty Father. Di ba ang mundo na to, ang hilig ng utang na loob ako sa tao na yan uy, tao na yan, gano'n. Tayo, hindi gano'n. Tayo, kailangan si Almighty Father susundin ko. Kasi siya ang source lahat. Sa kanya galing ang buhay ko. Kay Almighty Father lahat. Bakit iba ang susundin ko? Si Almighty Father susundin ko. Alam ni Almighty Father mabuti para sa akin. Si Almighty Father ang tunay na nagmamahal sa akin. Hindi niya ako sasaktan. Never. Isisave niya ako, isisave niya yung soul ko. Bibigyan niya ako ng inheritance. Makakasama ko siya. And si Jesus Christ, and the Holy Spirit, and all the saints, makakasama ko. Ang ganda ng plano sa atin ni Almighty Father. Tayo ang sumisira nun. Dahil matigas ang ulo natin. So, ang dapat natin na laging gagawin is magpe-pray at magbasa ng Bible to know our God more. To know Jesus more. Through the guidance of the Holy Spirit. We need our God. We need Jesus Christ. We need the Holy Spirit. Pag wala sila, kalat tayo. Kalat ang buhay natin. Sira ang buhay natin. And if you have questions, ask God, ask the Holy Spirit, ask Jesus. Lord, guide me. What should I do? What's in your words? Please tell me. Please reveal yourselves to me. You pray to the Lord. You can do it on your own. But first, you have to humble ourselves before the King. The King, yung tatay natin. Papakumbaba tayo. Tanggalin natin lahat ng sa atin, ng kasinungalingan sa buhay natin. Ano yung mga kasinungalingan na yun? Na magaling tayo, hindi tayo magaling. Na matalino tayo, hindi tayo matalino. Na mayaman tayo, hindi tayo mayaman. Tanggalin natin lahat yan. Anong pinagmamalaki mo, itsura mo? Tanggalin mo yan. Wala yan. Hindi yan importante. Ang importante ka, Almighty Father, yung soul natin. Tanggalin natin lahat ng mga physical aspect or yung mga achievements, accolades mo. Tanggalin mo lahat yan.
magpakumbaba sa tatay natin. At kung gano'n ang gagawin natin, i-reveal ni Almighty Father ang sarili niya sa atin. Because nakikita niya na we are honest, being honest to Him. I-reveal niya sarili niya sa atin. Matutuwa si Almighty Father sa atin. Matutuwa si Jesus Christ. Matutuwa ang Holy Spirit sa atin. Kasi ang buhay natin dito sa mundo puro pagalingan, no? Tanggalin natin yon. Tanggalin niyo yung pride. Walang mangyayari. Justice and righteousness. Justice, yun yung measuring line. Yung righteousness, yun yung plummet. Gagamitin ni Jesus yun at the judgment day. Kaya kailangan makita sa atin at paano tayo magiging righteous. Pag nasa sa atin si Jesus Christ, upright tayo, tama yon. Wise decision making yon. To Jesus Christ, Almighty Father, and the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.